Agoy! Paano ito ngayon? Trump launches global campaign against ICC, warns allies to reject court's authority or face increased scrutiny. Paano ka na ngayon, Bongbong Marcos? You are pinning your hopes on the ICC. Ha? Paano mo ngayon maisosurrender si Bato de la Rosa kung ang US government na kaalyado mo ay yun na ang nagsasabi na huwag ka nang mag-cooperate doon? Abay, kawawa ka naman. Ang sabi ng US, lahat ng allies nito na nakikinabang sa security partnership, sa intelligence partnership ay dapat mag-cooperate. Otherwise, magkakaroon ito ng mga sanctions. Paano na ngayon yan? This administration is pinning its hope on the ICC para makontrol yung kanyang political opponents. Yaw. Ano na nangyari, Marcos? Mukhang sasablay ka na dito dahil pag hindi na pwedeng dalhin si Bato de la Rosa sa The Hague dahil sa utos ng US na alam kong susunod ka, kung sabihin pauwiin na si Digong dito, di patay na. Abangan, ha? Bawat bayan makikinabang. 10 kilong bigas, naging 8 na lang. Naging bawat bayan may nananakawan. Kung ano ang puno, yun din ang ayon sa report. Etong mga bigas na pinamimigay na tagsa 10 kilo ay binawasan ng tigda 2 kilo. Nagtuturuan na ngayon kung sino ang may kasalanan, pero para sa akin, it is a result of people in government and in power na nakikita ng iba na nagnanakaw. And para sa kanila, okay lang na magnakaw din. So ayan ang nangyari. 10 kilo, naging 8 kilo. But that is not the whole story. Ang storya is this. During the time of the father of Bongbong Marcos Jr., ganon ang nangyayari. Namimigay sila ng ayuda sa mga Pilipino. Yun ang kanilang pangbili ng boto. Yun ang kanilang pambili ng tao. Hahayaan ba natin na ganyan ang maging sistema ng ating gobyerno? Hindi na makapagtrabaho ang mga Pilipino dahil walang oportunidad para kumita. Bibigyan na lang ng ayuda para nakanganga na lang tayo lahat sa gobyerno. Pag-isipan natin ng mabuti, mga kababayan. Kung papunta tayo doon sa nakanganga tayo sa ayuda ng gobyerno at sa isang sitwasyon kung saan malaya tayo nakakapaghanap buhay, kumikita tayo ng sarili nating pera at malaya ang isip natin sa mga desisyon para sa bayan natin na minamahal. Sa totoo lang, nalulungkot ako kanina sa mga pangyayari. Nalulungkot ako doon sa mga naubos ang laway. Walang epek eh. Sara pa rin talaga. Sorry. Kahit anong gawin ninyo, Sara Duterte pa rin kami. Lalo lang tumibay. Dahil nga, yung minumura ni Sara Duterte, mga kurap. Mga magnanyakaw. Lalo kaming tumibay ang paniniwala na kailangan talaga natin ng katulad ni Sara. Kinatatakutan ng mga kurap. Nagkakandara pa sila kasi ayaw nilang maupo dahil magiging boring ang buhay nila. Bakit boring? Hindi sila makakapagnakaw. Oh, ano?
lalaban pa kayo. Sa 2028, wala pa rin tatalo kay Sara. If symptoms persist, consult your doctor immediately. Tomorrow might be too late.